pakinggan po natin naman mga kababayan etong interview ni former Senator Trillanes patungkol po sa pagkakahuli ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam naman po natin 2017, isa po siya sa nag-file ng demanda laban po kay dating Pangulong Duterte dyan po sa International Criminal Court. Kung makikita nyo pa nga, ang sabi dito sa Twitter post o sa post ni former Senator Trillanes sa ex dating Twitter, sa wakas nahuli na rin ang birdugo. Former Senator Antonio Trillanes Deport talked to social media to express his delight following the arrest of former President Rodrigo Duterte on Tuesday. Noong 2017, nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC laban kay Duterte after 8 years. Sa wakas, nahuli na rin ang berdugo. Sa lahat ng nakasama namin sa mahabang lakbay na ito para sa hustisya ng mga libu-libong AJK victims, maraming salamat po. He wrote on his post sa Twitter mga kababayan, or X dating Twitter. Duterte is currently under the custody of the police after the Interpol Manila received the official copy of the warrant of arrest from the International Criminal Court or etong ICC. So alam naman po natin 2017 inilalaban na po nila yan. Ang nag-file pa nga ng demanda, isa sa mga nag-file ng demanda ay etong si former Senator Trillanes dyan po sa International Criminal Court. At ito, masasabi po natin na talagang panalo nila ito, tagumpay po nila ito kasi naaresto na etong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, pakinggan po natin ang interview ni former Senator Trillanes dito po sa teleradyo. Ito, i-play na po natin. Senator. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating pong mga listeners. Apo, Senator, nako, mainit po kaganapan sa mga oras na ito, no? Naaresto na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang-una, sabi ng mga taga-suporta ni Digong, Mimol Mawer! Senator, ano po ang inyong reaksyon? Tayo po ay natutuwa at ito ay mahabang biyahe, no? Tungo dito sa araw na ito na actually ay unang hakbang pa lang tungo sa pagkamit ng hustisya para doon sa libu-libong napatay nung panahon ng Duterte administration. So, we are very happy and very grateful at the same time na hindi po nagkagulo, wala akong dumanak na dugo. At tama! Yan, binigyan po siya ng karapatan niya, no, yung kanyang due process, na yun mismo ang pinagkait niya doon sa mga pinagpapatay na libu-libong biktima. Yun nga yung masaklap Kung tutusin doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, huwag kayong malungkot. Dapat nga matuwa kayo. Bakit? Kasi nakuha ni dating Pangulong Duterte yung due process. Nakamit niya. Dahil nung inilapat sa kanya, in-implement sa kanya yung warrant of arrest ng ICC, dumaan sa due process yan. Ibig sabihin, nakamit niya yung due process unlike dun sa mga pinatay nung panahon po niya. Unlike dun sa mga itinumba nung panahon po niya na hindi po dumaan sa tamang proseso, hindi po dumaan sa due process. Alam nyo, dapat magpasalamat kayo yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte kasi nakamtan niya, nakuha niya, na-claim ni dating Pangulong Duterte yung due process. Senator, kayo po tinututukan niyo po talaga itong mga kaganapan sa International Criminal Court nung hindi pa lumalabas itong warrant of arrest. Pero nagulat po ba rin kayo na meron na pala na warrant of arrest sa dating Pangulo at inabangan na siya sa Ninoy Aquino International Airport? Meron po tayong mga nahagip na impormasyon, pero hindi po kasi natin pwedeng sabihin ng mga panahon na yon dahil baka makatakas o baka hindi po nangyari itong paghuli na ito. Pero ngayon po, Senator, na si dating Pangulong Duterte ay hawak na ng mga otoridad doon sa ngayon. Hindi pa natin makumpirma kung nasaan na nga po ba talaga siya. Wala pa nga opisyal na kumpirmasyon kung siya po ba ay talagang nandyan sa Villamor o kung nasaan po ba mga lugar dahil hindi pa po siya nakikita sa video at hindi pa rin nakikita yung mismo warrant of arrest mismo daw kinumpirma na iyan ng Malacanang. So ano po ba inaasahan ninyo na susunod na magiging hakbang po dito matapos ang kanyang pagkakaaresto? Ang nakikita natin dito ay at some point, iti-turn over yun siya sa dahig para malitis siya dun sa kanyang kaso na crimes against humanity. Apo. Ano naman po ang inyong reaksyon dito sa pag-handle dito ng gobyerno ng Marcos Jr.? Satisfied naman po ba kayo? Medyo naging mabilis ang mga pangyayari, inabangan sa airport, naging sa Hong Kong pa lang, mga Hong Kong authorities ay nakaabang din sa may hotel at ngayon po ay hawak na nga po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang inyong reaksyon sa paghawak po dito ng kasalukuyang administrasyon?
Magaling po yung ating ang ating kapulisan. Ano po, no? May hats off to General Marbil and General Galing. Torre. Talagang ano po, nagkaroon. At saka mga kababayan, perfect timing. Perfect timing yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi kung sa Davao pa aarestuhin yan, gagawa ng malaking gulo, mga kababayan, yung mga taga-suporta niya. Buti na nga lang, ganitong klase yung pag-aresto yung ginawa po sa kanya. Walang nangyaring gulo, hindi nakapanggulo yung mga DDSet, mga kababayan, at talagang nagampanan ng maayos ng ating mga kapulisan yung kanila pong trabaho. Ng redemption, nakabawi po ang reputasyon ng kapulisan dahil po dito Tama. sa pangyaring ito. Kasi alam niyo naman sila yung naging kasangkapan nung panahon din ni Duterte, although not the same policemen at hindi naman lahat ganon, pero still nakabawing malaki, di hamak ang ating kapulisan dito. Si former President Rodrigo Duterte po, itong sinasabi nga may warrant of arrest ngayon. Pero hindi lamang naman po siya, Senator. Itong ilan sa mga kinasuhan sa International Criminal Court. Ano ba inyong inaasahan para doon po sa iba pang nabanggit na pangalan dyan? Darating po tayo din dyan. Ganun lang ho yan eh. Meron talaga, alam niyo sa mundo, pagka meron kang ginawang karumal-dumal, talagang pagbabayaran niyo po yan. Tama! Totoo yan! Alam nila dapat yun. Kaya ito, importante ho dito, hindi siya mapamarisan ng mga kabataan o kung sino man hong nag-a-aspire o nag-iidolo sa kanya. Yan po ang ending niya kung gagawa po kayo na masama. O ayan, tama yun mga kababayan, kasi kung tutusin talaga, ito yung magsisilbing aral sa lahat. Especially, doon sa mga politiko po natin na ginagamit yung kanilang kapangyarihan para makapang-abuso ng iba. At lalong-lalo na mga kababayan, magsisilbing aral ito doon sa mga kaalyado ni Duterte. Ano po, lalo na yung mga tumatakbong senador ngayon, dahil yung isa nga hindi na mahagilap, may presensya nga nung isa na malapit kay Duterte at talagang nagsasabi pa na ipagtatanggol niya etong si Digong ay hindi nga po mahagilap yung presensya. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, magsisilbing aral ito sa lahat kasi nakita na ng taong bayan ngayon na may pangil na ang batas. Ano po, nakita na ng taong bayan ngayon na talagang magaling na, maayos na, magaling na magtrabaho ang ating mga kapulisan. Alam nyo po kasi naaresto nila nang walang nangyaring gulo etong si dating Pangulong Duterte. Panghuli na lamang po, Senator, no? Kayo po isa sa pinaka kritiko ng dating Pangulo. Ngayon pong siya po ay naaresto na at may warrant of arrest mula sa ICC. Ano po inyong mensahe kay Pangulong Duterte? Ito po, kailangan na tanggapin na niya yan. Magkaroon siya ng panahon mag-nilay-nilay. At kumbaga, ito yung time na kailangan niyang i-purify yung kanyang kaluluwa bago magtapos ang lahat. Kasi gano'n na po ang ending nito eh. Tama. Habol na lamang po. Ano? Tama po ba 2017 po nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC? Opo, 2017 po, final po ng Magdalo group nung kasagsagan po ng EJ case noon. Sabi ni Nestor de la Peña, Sir Jake, napansin nyo wala si Bato? Wala talaga si Bato, hinahanap nga ni Ramon Tulfo eh. Ito na nga ang bunga, after 8 long years, nakamit din po natin itong hindi lang warrant, kundi yung actual arrest. Pero unang hakbang pa lang po yan, tunga sa actual justice na hinahangad po ng mga namatayan. Ayun. With that, former Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak po sa Teleradyo Serbisyo. Ayan, maliwanag mga kababayan ha. Ito, tagumpay talagang malaki to sa side ni former Senator Trillanes kasi 2017 pa inilalaban na po nila ito na kailangan magbayad sa International Criminal Court etong si dating Pangulong Duterte patungkol po sa mga kasalanan na ginawa po niya dahil po sa maling pulisiya niya ng kanyang pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na ang ending hindi naman po nila nalinis ang droga sa Pilipinas. So ngayon, kung titingnan nyo ding mabuti mga kababayan, dito po sa pagkakataong ito, eto, galing po dito sa News 5, basahin po natin. Ayon po dito sa News 5 mga kababayan, nagbigay daw, hindi pala ito. Oo nga, ito nga mga kababayan, nagbigay ng pahayag si International Criminal Court Assistant to the Council, eto pong si Attorney Conti, na kung saan ukol sa proseso kapag kang isang individual ay naaresto sa ilalim ng bisa ng warrant of arrest, ICC, kinakailangan aniya na i-turn over ang individual na naaresto sa law enforcement officer ng isang member state at dalhin sa The Hague sa Netherlands sa lalong madaling panahon. So malaki ang posibilidad mga kababayan na ipagpalagay po natin
na kung yung mga member or yung mga bansa na member ng ICC pa rin hanggang sa ngayon, pwedeng doon i-turn over etong si Duterte, mga kababayan, tapos sila po yung magdadala sa The Hague, Netherlands, and then ipoproseso yung kaso nitong si Duterte, mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko kasi dyan, kailangang i-detain or kailangang ikulong muna doon si Duterte, mga kababayan, habang gumugulong yung investigasyon patungkol po dito sa kanyang kaso at habang nililitis, mga kababayan, yung kanyang kaso. So malaki ang posibilidad na etong si Duterte, mga kababayan, baka dalhin din sa ibang bansa. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, ganito yung magiging kapalaran ni dating Pangulong Duterte. Dahil kung pagbabasihan po natin, etong nakita nating balita, galing po dito sa teleradyo, wait lang po. Eto ipi-play natin para makita nyo rin. Mga taga-suporta ni Duterte, nagwawala na yung iba. Yan, kung titingnan nyo, yan, ayon po dito sa balita na nakita natin sa teleradyo, ito po ay may title na What Next? After arrest of ex-President Duterte, ito malalaman po natin. Yan. Yan, i-play na po natin. Updates, siyempre ano na po yung next steps matapos po itong pagse-serve ng warrant of arrest ng Prosecutor General ng ICC? Sa bahagi namin, of course, ang kailangan gawin dito ay ma-transfer yung custody niya, may transfer of custody and transfer of detention. Ang panawagan namin ay mailipat na siya soonest sa The Hague. Diba? Okay. Attorney Conti, bilang ang panawagan ni na Attorney Conti, dapat mailipat na po agad-agad. As soon as possible, etong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa The Hague, Netherlands. dagdag na impormasyon po sa ating mga kababayan, yung po bang opisina ninyo ay connected sa ICC o kayo po ba ay NGO? Ano po yung paglalarawan ng National Union, National Union of People's Lawyers, kami yung mga representatives ng mga biktima. Ako ay registered o maaaring mag-appear sa korte bilang assistant to counsel. Kaya meron kami papel na kung gaganapin dito sa court. Kapag nagsimula na ang trial, magpaparehistro kami of course at magsasali kami dito sa proceeding. So kayo po ang katumbas halimbawa ng private prosecuting attorney? Parang gano'n. Kaya sa court, medyo kaiba at merong ibang character yung victims counsel. Opo. Doon sa sinasabi niyo pong motion po ba ito, yung petition for transfer of custody petition, ano po ang gagawin natin para ito ay maisakatuparan? Hintayin lang namin kung anong gagawin ni Presidente Duterte. Tapos, of course, we will be in opposition to any delaying tactics. Pero para sa kanya... Yung mga nagsasabi dyan, wala pa akong update dun sa dun sa kung isinakay na ba ng aeroplane itong si Duterte papunta ng ibang bansa. Wala pa. Ang nakita ko lang mga kababayan dito na isinad ng ating researcher ay yung sinabi ni Bato de la Rosa na bring it on. Hindi daw siya natakot sa ICC pero ngayon ay hindi na po mahagilap. Gusto namin din masigurado na yung kanyang due process ay masunod. Kaya we would allow him all the leeway for him to assert due process, masakatuparan or ma-observe ang kanyang karapatan. Attorney Cristina, ito po yung unang beses na actually this is very new to everyone. Sa atin po ngayon ng ICC po ay nagsilbi ng arrest warrant or naglabas ng arrest warrant laban sa isang dating Pangulo. You're talking about due process, pero ano pong timeline natin dito, Attorney Cristina? Gaano katagal sa tingin ninyo tatagal bago po malaman kung saan po dadalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yung process dito sa Pilipinas o process in general? In general po, Attorney Cristina. Yung process sa ICC, syempre kung trial at trial, on the average, meron silang 8 years ng pagdinig. 8 years? Grabe, no? Average yan. Matagal yan. Maximum nila, nung nagsimula yung court, mga 10 years ang mga trial. Pero biruin nyo mga kababayan, kung sakali na itong si Duterte madala sa The Hague, Netherlands, tapos mag-umpisa na yung trial, yung paglilitis, aabuti ng 8 years. So kung aabot ng 8 taon mga kababayan na nakakulong doon si dating Pangulong Duterte, grabe, sobrang tanda niya na, no? Anyway, pagpatuloy pa natin. Mga 2 years naman. Yung kaganapan dito sa harap ng korte, of course, maraming pasikot-sikot kasi pwede kang mag-contest ng ibang mga bahagi. Grabe, no? Yung interlocutory, yung usual. Sabihin mo na walang jurisdiction ng korte, walang... Attorney Conti, yung sinasabi nyo kanina, transfer of custody. Ibig sabihin, ngayon na na-serve na itong warrant of arrest, ano po yung parang mga unang hakbang? Di siyempre, nakakuha na sila ng kopya. Opo? Kung tanyada.
Hello? Opo. Kayo po ni Kong Erin Tanyada, tama Ay, po? sorry. May hearing ako. Okay. Si Kong Tanyada, sorry. Okay. Kala ko Sorry. sinasagot. Yes, pero Attorney Christina, Opo. can you still entertain a few questions Kaya pa from po us? ba? Kaya pa po ba? Sige, Hindi naman tayo pare-pareho makukontent. Hindi, lumabas ako ng korte. Ay, Ayun, salamat okay. po. Thank you so much, Attorney. Go ahead, Sige po, partner. yung sa tanong po, sabi nyo kanina, isa sa mga susunod na hakbang, yung transfer of custody, maaari nyo ba kaming bigyan ng dagdag na impormasyon? Medyo kakaiba ito dahil hindi na tayo member state at pwedeng sabihin ng Pilipinas, wala kami kinalaman dyan. Pero ayon sa proseso, merong sa Rome Statute may proseso patungkol dyan sa pag-receive ng akusado, kung paano iproproseso. Ikilalanin sino ka ba, okay ka ba, di ba yan naman ang usual talaga dapat. Okay ka ba, torture ka ba, paano ba yung pag-aresto. Kaya nakita naman natin na hindi naman na paano si dating Pangulong Duterte dumaan sa due process. Hindi naman siya tinorture katulad nung ginagawa nila nung panahon na sila. Yung nasa kapangyarihan, mga kababayan, hindi naman ginipit. Etong si Digong. So ngayon, okay yung proseso. Magandang ma-observe natin first hand kung ano ba talagang gagawin. Pero dahil hindi tayo member state, ang hiling namin ay ilipat na lang ang custody niya sa isang member state para yun na ang sumunod sa protocol diba? ng korte. At yan po, statute na iniwan na daw natin, di umano. Opo. So, yan din ay naaayon sa Rome Statute, yung paglilipat sa isang member state. Hindi ko masabing naaayon dahil wala naman din sa provisions ng Rome Statute ang patungkol sa nag-withdraw na. Bagong-bago to na tayo hindi tayo member. First time to, sa totoo. Ang Rome Statute ay instruction para sa member state. Okay. Merong Article 127 patungkol sa nag-withdraw. So, ang sabi lang doon, you have continuing or residual obligation. You are required to cooperate. Pero kumbaga, hindi na ganun ka-detalyado yun. Opo, pero Attorney Christina, since kayo po ICC Assistant to Counsel, meron na po ba kayong naiisip na state na i-file niyo po yung motion na doon na lang po dalhin si dating Pangulong Duterte in case po na magpapatuloy na? Wala sa amin yung ganung choice. Palagi ko, hindi kami ang pwedeng makapagpasya dyan, lalo na hindi naman kami ang mag-enforce ng warrant mag-enforce or mag-aayos ng custody. Maraming security considerations, diplomatic considerations yan. Kaya siguro maaaring ipaubaya sa Philippine government at sa kaugnayan niya at kami ay tutugon sa kung ano man ginawa nila. Nakaabang, nakabantay kung ano man ang gagawin. Ang primaryang grupo or primaryang entity na in charge ay ang Office of the Prosecutor, si Karim Khan. Kaya sila ang bahala doon sa mga patay. Si Karim Khan, mga kababayan, siya yung siya yung malimit na nasa thumbnail natin na kalbo. Na taga-ICC. So ngayon, ang naka-in-charge doon, ang naka-in-charge dito sa prosecutor, mga kababayan, ay walang iba. Kung hindi, etong si Karim Khan. Naramdaman nyo naman kahapon siguro, mga kababayan, nung binabasa natin, yung statement ng ICC na kung saan, di ba, sinasabi nila na hindi sila magbibigay ng kahit na anumang komento dito dahil gusto nilang pangalagaan yung seguridad, kapakanan ng mga tatayong testigo, saksi at yung iba pa na may kinalaman sa proseso ng paglilitis ng kasong ito. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan ninyo dun sa salitaan nilang yon, nakita naman natin lumabas yung arrest warrant, and then ngayon ang magiging proseso dito na nakikita nating pwedeng mangyari dahil nga ito yung kauna-unahan, mga kababayan, ay ire-request nitong sina Atty. Conti sa ibang state na member ng ICC na doon dalhin etong si dating Pangulong Duterte, tapos sila ang magdadala ngayon dito po sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. Kasi nga, hindi na po tayo member ng Roman Statute. Inalis na po tayo ni Duterte sa ICC nung panahon na siya ang presidente. So ngayon, baka ganun nga ang mangyari na humanap na lang sila ng state na member ng ICC, doon mag-request na i-transfer etong si Duterte and then dadalhin doon sa The Hague, Netherlands. Yung state na yon ang magdadala na kay Digong sa The Hague, Netherlands, tapos ikukulong siya doon at mag-uumpisa na yung proseso at paglilitis ng kasong ito ni Duterte. So ngayon, kung titingnan yung mabuti, mga kababayan, eto na. Ikat na natin dito. Eto na yung hustisya para sa mga kababayang Pilipino po natin. Dahil makakamta na nila yung hustisya na matagal na po nilang inaasam-asam na pagbayarin etong si dating Pangulong Duterte sa kasalanan po. Na kanyang nagawa patungkol sa kanyang maling pulisiya, patungkol sa ipinagbabawal na bato sa paglaban nila, sa ipinagbabawal na bato na naging dahilan para madama yung mga inosente, bawian ng buhay yung mga inosente, at hindi magkaroon ng due process yung mga kababayang Pilipino po natin. So napakaswerte pa rin ni Digong kasi natanggap niya, nakuha niya yung due process nung inimplement sa kanya
yung warrant of arrest. So anyway, mga kababayan, gusto ko din kuhanin yung pagkakataong ito para batiin ng happy birthday etong si General Torre, kasi birthday po niya ngayon. General Torre, happy birthday po at wishing all the best. Humaba po sana ang buhay mo, pagpalain ka ng ating Panginoon. Good job sa napakatapang na trabaho mo. Kita namin, mamamayang Pilipino, yung successful lahat ng mga operasyon na ginagawa mo. Kita namin yung tagumpay, yung pagtatrabaho mo ng maayos, at kahit pa big fish, yung mismong naandya dyan, aarestuhin, naandya dyan ka at walang takot na inaaresto yung mga yan. Ano po? Anyway, maraming salamat sa inyo mga kababayan, at comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito